dove is symbolizes the Holy Spirit. Yes. The dove is the Holy Ghost. Walang pait. Kaya pag ang Holy Ghost na sa'yo, walang pait ang buhay. Kailan naging pait? Kailan naging pait? Paras kasing SS yan eh. Holy Spirit at saka human spirit. Kaya pag human spirit, maraming pait. Nagkakaroon tayo ng abdo sa buhay. Ano yung abdo? Ano yung papaitan? Pipigaan talaga ng abdo yan para pumait. Amen? Kaya mapait talaga ang abdo. Eh ang ibon na dove, ang ibon na kalapati, ay wala po siyang abdo. Praise God. At tingnan ninyo, pag during the wedding time, ano ang ibon na inilalagay doon? Kalapati. Dove, kalapati. Bakit? Napansin niyo ba yun? Bakit? Purity. Symbol lang. Symbolizes ng pag-ibig. Pag-ibig, yes. Loyalty. Kasi ang ibon na, kahit pakawalan mo yan, Yes. babalik at babalik yan sa nag-aalaga sa kanya. Tsaka, Loyalty, isa lang ang partner niya. purity, yes, love. Yan. So, makita mo. Then, ang huli doon, makita mo, gusto na ipahiwatig na dapat sa mag-asawa, anumang pait sa buhay, dapat wala yon. Mawawala yon. Yun ang symbols doon eh. Kasi Ephesians chapter 5, it is a marriage, mga kapatid. So, a dove, sabi po ni Psalmista David, "Oh, that I had wings like a dove." The dove leading the eagle. Ibig sabihin, mas mabilis pa ang dove sa eagle. The eagles is represent the anointing of the church in the Laodicean church age. Then, the 8th day, tingnan mo, yung moving ng Lord is symbolize the dove. Yes. Symbolize the swan. It's going time. Going home na yan. Going home kasi yan, mga kapatid. So, ililid ng dove this age ang Laodicean. Kaya ang sabi ng prophet, my commission is to transit the second coming to the third coming. Yes. So the dove leading The the eagle. eagle. Ililid natin ang anointing ng eagles, which is the Laodicean church, into the dove age, which is the Holy Ghost age. Amen. Can you say amen? Amen. Our age, the 8th day. So, hindi maunawaan ng mga tao, mga kapatid, sapagkat napako sila sa bawat nakasulat. Kaya, pag ang tao nagsasabi lang, basa, sulat, basa, 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 pako ka dyan, mamamatay ka, sabi ni Paul. Ang letra, nakamamatay. Ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. So, ang tao nakatingin sa nakasulat, sa letra, pero tayo hindi lang sa letra, kundi sa likod ng letra. Amen. Merong espiritu dyan na nagbibigay buhay. Amen. Psalms 55 verse 8, I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Isaiah 60 verse 8, who are these that fly as a cloud? That is the dove. Yes. Who are these? Sabi ni Isaiah, nakita niya sa kanyang vision. Sino itong mga to na lumilipad, nakatulad ng isang cloud? We are the cloud people. And as the dove to their windows. Look at that. We are dove's windows. Nasaan? If the Holy Ghost in us, we are the doves. Yes. This is the anointing, mga kapatid, sa atin ngayon. Fly as a cloud. You don't understand who is the cloud. I preached it already. Alright? Isaiah 11:1, and this shall comfort a rod out of the stem of Jesse. You know who is Jesse? Ha? Tatay ni David. Si Jesse. Alright? Amen. A branch shall grow out of his roots. Ano yun? May sanga na lalabas sa kanyang ugat. And we are the root of evil. Root of David. Can you say amen? Amen. The root of evil. David. David ka naman. David. The root of David. Alright? And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding. Can you say amen? Amen. If you are the root of David, you have the Spirit of wisdom and understanding. And that is the revelation. Yes. If the faith is revelation, faith is the substance. Faith cometh by hearing. You know, rapture is a revelation, sabi ng prophet. Rapture is a revelation. Faith is a revelation.
The Word is a revelation. The blood is a revelation. Walang ibang tinutumbok kundi si Jesus Christ. Amen. The spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding. You have the quick understanding, you know. Kasi pag walang quick understanding, ang revelation na mag-recognize na din. Kasi pag walang quick understanding, hindi maunawaan ng tao ang sinasabi mo. Kailangan ng quick understanding. At sino magbibigay nito? Ang Diyos rin naman eh. Siya yung nagbibigay ng knowledge and understanding sa iyo. Sapagkat ikaw, sabi ko nga dito, the cloud is the intelligence and the mind of Christ. Yes. Hallelujah. Ephesians 1:17, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation. Amen. Do you have? Yes, amen. In the knowledge of Him. Sa Kanya din eh. Kaya kung wala si Jesus Christ, wala talagang wisdom and revelation. Without Amen. Jesus Christ, there is no more revelation. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Simon Pedro, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. If you have the revelation, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Amen. Because flesh and blood cannot reveal it unto thee, but my Father which is in heaven. So, Matthew 16, mga kapatid, blessed art thou. Mapalad ka, Simon. Mapalad kayo. Amen. 1:18, the eyes of your understanding being enlightened. Alright? Amen. So, the eyes of your understanding being enlightened. Amen. So, ang mga mata ng iyong pangunawa, mga kapatid, ay naihayag. That ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, walang ibang tinutumbok dito mga kapatid. Kailangan ng tao ng wisdom and understanding, and that is the revelation of the Lord Amen. Jesus Christ. Right. Na siyang pagyamanin ng tao. Kaya lang yun nga eh. Hindi pa rin mamulat-mulat ang tao kahit sasabihin mo. Kung wala si Kristo, hindi mo maunawaan ang kanyang salita. Sapat ang sabi ni Jesus, walang makapagsasabi na si Kristo ay anak ng tao, kundi ang Espiritu Amen. ng Diyos Right. na nananahan sa Kanya. So kung wala si Kristo sa iyo, paano mo makikilala si Kristo? Amen. Paano mo makikilala ang iyong sarili? So that is the real thing, mga kapatid, na dapat mo unawa. Then sabi ng prophet dito sa kanyang petition, many terms which very few in the message understand were unveiled by the prophet to show the changes or the change all to the bride age. The age brought on the prophet's transition into a day after church age time. It was a short, quick period of work that dressed the bride in her wedding garment and enjoined her to her husband in marriage. You know what is in Revelation chapter 19? Can you share me? Amen. Na, let us be glad and rejoice for the marriage supper of the Lamb is come, and the bride make her ready, make herself ready. Quick. Ibig sabihin dyan mga kapatid, mabilisang period. Mabilisang panahon. Kaya, binihisan ang bride. Pag nabihisan na ang bride, hindi po pwedeng yun na, alam niyo mga kapatid, ang isang bride, ano ba yung bride? Ikakasal. Babaeng ikakasal. Pag nabihisan na yun, ibig sabihin, ikakasal na siya. Right. Amen. At ang sabi ng Book of Revelation, nabihisa na siya at handa na. Pero ang problema, hanggang ngayon, sa paningin ng tao, Bride hindi pa rin. pa rin naikasal. Yes. Ang tagal naman. Wife na ngayon. Matanda na. Tumanda na sa paglilingkod, hindi pa rin naikasal-kasal sa kanyang groom. Matthew 25, kung titingnan mo mga kapatid, dumating ang groom. Yes. Amen. May sumigaw na rito ang groom. Pero ang tao, hindi pa rin daw sumigaw. Hindi nila Kasi narinig. nga, antay na nila yung pakakak na tumunog bago ang sigaw. Come on, 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, 16 and 17, there is a shout, a trump, and a voice of an archangel, mga kapatid, before that event. Amen. Ngayon, tumunog na ang archangel, the voice of the archangel, which is the voice of the prophet, and that is the voice of God. Amen. The trump sounded, the shout, make it. Kailan sumigaw?
February 28, 1963, sumigaw ang propeta, Amen. mga kapatid, that is the opening of the seals. Mga kapatid, sumigaw ang propeta, sumigaw ang trumpeta, sumigaw ang tinig ng archangel, hindi narinig ng tao. Bakit? Gusto nila literal na trumpeta ang tutunog. Yes, malaking trumpeta. Can you say amen? Amen. So, come on. Bride, nakabihisa na. Hanggang ngayon, hindi pa rin kinakasal. Mag-walk out yun. Yes. Mainip. Tanda siya. Na-traffic kasi yung groom niya. Pero ang sabi ko mga batid, in the midnight, there was a cry. Ano yung midnight? Laodicean Church is 1956. That is the midnight. Amen. Ended of the Laodicean Church Age in 1963. Sumigaw, mga kapatid. Mayroong sumigaw. Revelation 10:7, with the voice of the seven angel begin to sound. Amen. Amen. When the voice of the seven angel, who is the seven angel? The seven angel in the Laodicean, the seven church. Ano ang pampitong church? Laodicea. Ano ang pampitong angel doon? The messenger is Brother Branham. When the voice of the seven angel begin to sound. Anong sound niya? Message. Amen. Alright? Amen. All the mystery of God should be finished. It is finished. So the Second Testament, it is finished when the voice of the seven angel begin to sound. Right. Amen. Simple. Pero dahil sa hindi nasubaybay, kaya salamat po tayo nakasubaybay tayo sa moving, kaya hindi pinayagan ng Lord na hindi ako dumaan sa message ni Brother Branham. Amen. Right. Kasi kailangan akong makaraan doon Pero hindi ako na-stuck kay Brother Branham. Si Brother Branham is a man of God, katulad din naman ng mga tao mula sa Genesis until Malakay, they are the man of God. Amen. Amen. Amen? Sabi ng iba, ay hindi gumagamit ng propeta ang Diyos na hintil. Sino may sabi sa'yo hindi gumagamit ng propeta ng Diyos na hintil? Kung si Jesus Christ ka, may dugo ng hintil. Basahin mo ang tingnan mo yung generation ni Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ na napunta doon sa lahi ni Ruth? Sundan mo? Na asawa ni Boaz? Yes. Sino si Ruth? Hintil po si Ruth. Tandaan ninyo yan. Yes. Can you say amen? Si Boaz, mga kapatid, kung papansin mo si Naomi, si Naomi ang biyanan nila, at si Ruth, at sino yung isa? Kalimutan ko yung isa. Tatlo yung babae ngayon, at yung dalawang anak ni Naomi ay namatay, mga kapatid, at nagiging balo. Yung isa, sabi ni Naomi, sabi niya, wala na akong mga anak para inyong asawahin pa. Pwede na kayong umuwi sa inyong sa inyong mga bayan. Yung isa, umalis. Kalimutan ko yung pangalan. Si Ruth, ano sabi niya? Saan ka man Wherever pupunta, thou goest. Doon. pupunta ako. Yes. Saan ka man titira ako. Saan ka man mamamatay, doon ako mamamatay. Yes. So hindi hiniwalay ni Ruth. At sa pamagitan noon, pinagpala si Ruth at naging asawa siya ng isang mayaman na tinawag na Boaz. At si Boaz, doon nagpasimula din. Kasama po yun sa generation until David. Amen. Amen. Basahin ninyo ang Bible. Kasi Jesus Christ, May lahi. sa lahi ni Ruth, nalahian siya, mga kapatid, na isang hintil. Kasi hindi lang nakafocus ang Panginoon sa isang geographical place o genealogy. Can you say amen? Amen. So hindi, sabihin lang, walang propetang hintil. Marami. Pag-aralan natin ang Bible, marami. May mga prophecies pa nga, di ba? Tinuro ko sa inyo. Amen? Amen. So, mga kapatid, yun ang isang bagay na dapat maintindihan ng tao. Kasi nakapako sila Sabi niya, hindi tayo pwede padalhan ng propeta, mga hintil tayo. Ano? Hanggang ngayon, hintil ka pa? Anong sabi ni Pablo? Dati tayo yung mga hintil at hindi kalakip ng pangako ng Diyos. Amen. Hindi tayo mga tuli, sabi niya. Basahin niyo ang Galatians. Pero ngayon, sabi niya,
Ang lahat ng nasa pananampalataya ay anak ni Abraham. Amen. Galatians chapter 3. At kalakip din naman ang mga pangako ng Panginoong Diyos. Dati tayo mga hindi, ngunit ngayon ay hindi na. Dati tayo mga hindi tuli, ngayon tayo mga tuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Pero ang tao, gusto nila, mag-iintil pa rin sila. Bakit? Linaw. The history behind the mystery of her life began to come by the spoken word as the mystery became a mystery or ministry unfolding in the earth. The mystery became a ministry. Yes, today. The Bible is a mystery to all. Sa lahat ng mga nag-aaral ng Bible, it is still a mystery. Marami akong nakakausap niyan mga kapatid. It is still a mystery. But now, to us, it is only a ministry. Yes. Yes. The mystery of God, it is finished. To them that believe. Diba? Si Kristo, sa mga hindi nagsisampalataya sa isang batong katitisuran at tagabuwal, ngunit sa mga sumasampalataya, siya isang kapangyarihan. Amen. Amen. Hallelujah. The bride age message was a message from the opening of the seals. Look at that. Opening of the seals is the bride age. Until the crossing of the seventh angel into the cloud once again, the Son of God was ending. Mm-hmm. Amen. We are So nung pumasok ang prophet sa cloud noong 1963, the opening of the seals, that is the shout at the midnight na sinasabi ng Mateo 25, mga kapatid, the bridegroom is here. Amen. Kaya nga sumigaw ang prophet 1965, be ye not afraid and be ye not deceived. Jesus Christ is come already. Ready. Amen. The bridegroom, ikinasal na. Hindi na po siya bride until now. Wife. Wife na po tayo. Amen. Kasi ang bride, pag kinasal na, bride pa rin ba siya? Hindi na. Wife Hindi na, di ba? na. Wife na. That is the wife age. Sabi nung mga iba, nagmamadali kayo sa wife age. Bakit? Bakit hindi kami nagmamadali? Dahil yung nangyari na. Yes. Kayo, ayaw nyo pa kasi magpakasal eh. Ayaw pa. Ayaw nila, gusto nila maging bago. Yes. Baka mamaya, magkahiwalay pa kayo niyan. Ayaw kang pakasalan. Amen? Amen. Hallelujah. The Son of Man and Son of David overlapped. Sabi ng prophet, ha? For a short period from the opening of the seals. So, the Son of Man ministry, the Son of David ministry overlap for a short period from the opening of the seals. So, yung Son of Man ministry, kasi ganito mga sa tatlong lupin, which is the Son of Man, anong kasunod? Son of God. Sa gitna po ng Son of God at saka ng Son of David, lalabas ang ministry ng Son of Man. Yes. You know what is the ministry of the Son of Man? The ministry of the flesh. Flesh. Amen. Can you say amen? Amen. So, hindi po pwede mga kapatid na wala. The Son of Man revealed again. Kaya nga, Luke 17:30, that the Son of Man revealed again. The 3.5 years, the ministry ng 70th week of Daniel, kailangan mag-ministry yun ni Jesus Christ. At walang nag-ministry, the opening of the seals, mga kapatid, ang nagbukas ng selyo, ang Lamb. Can you say amen? Amen. Ang Lamb, Revelation chapter 5. Ang Lamb ang nagbukas ng selyo, mga kapatid. Pero sino ang nagbukas ng 1963 ng selyo? Ang sabi ni Brother Branham, I did. Amen. You know why? The ministry of Brother Branham is the ministry of Jesus Christ. Amen. The ministry of Brother Donald Barnell is the ministry of Jesus Christ. And the ministry that we have today is the ministry of Jesus Christ. Amen. 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 Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Naintindihan niyo? Amen. So, ganun lang. The exit of Revelation chapter 10 verse 7, from this second dimensional realm, quickly ended the age of the Son of Man. So, ang ministry ng Son of Man, mga kapatid, doon sa Revelation chapter 10 verse 7, Luke 17:30, 3.5 years ng ministry of Jesus Christ sa Daniel 78th week. Kung nasusundan ninyo yung mga aral natin, mga kapatid, dito, are you with me? Amen. Hallelujah. Yan po yung mga kapatid, yung ending ng dimensional realm, mga kapatid, ng ministry ng Son of Man. That is the ending of the ministry of the Son of Man. Amen. Ending, fulfillment yun, mga kapatid, ng Luke 17:30 that the Son of Man revealed Right. Amen. again.
Revelation chapter 10 verse 7, and the 3.5 years, sa 70th week of Daniel, kailangan ma-fulfill yan. Dahil pag hindi na-fulfill yan, mga kapatid, wala. Until now, sumusuntok tayo sa buwan. Amen. Sa hangin. Amen. Bakit sinusuntok ba ang buwan, Pastor? Oo. Kasi ang tao, alam mo yung kantang, Dream, The impossible dream. the impossible dream, To find. the stars, to the unreachable stars. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Bakit? They are dreaming na one day, lilipad. Kaya sa TV, nanood ako kailan kagabi, ang dami ho, 5 years, kung pupunta kayo sa sementeryo, nagpunta ba kayo ng sementeryo, subukan nyo pumunta sa sementeryo, mga public cemetery. 5 years lang po ang kontrata ng mga apartment noon. Yes. Pagkatapos ng 5 years, kukunin yung mga buto, ilalagay doon sa isang napakalaking kabaong mga kapatid. Parang Sama-sama sila doon. sama-sama yung mga ulo, buto, lahat doon sama-sama. Pangit ba yun nung una? Nung buhay pa? Paganda ba yun? Puti ba yun? Itim ba yun? Maliit ba yun? Matangkang? Sama-sama sila. Ang sabi ko kagad, ang tao nag-iisip ng mga buto na yan, mararapture isang araw. Magiging tao. My Lord. Sabi po ng iba, bakit? Lilimitahan mo kapangyarihan ng Diyos? Hindi ko nililimitahan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung buto na yan, ang sabi ng Biblia, babalik sa lupa yan. Ikaw ang naglimita sapagkat yung mga buto na yan gusto mong dalhin ng langit. Amen. Pero ang principles ng Bible, hallelujah, na ang buto, ang Flesh laman and- natin, terrestrial, ay babalik sa lupa sapagkat siya'y galing doon. Amen. Di bakit mo dadalhin ng langit? Ang daming buto roon, mga kapatid. Di ba ang sabi ng Ezekiel, nag-preach ang propeta doon sa mga dry bones? Ginagawa mong literal. You know who is the dry bones? Ikaw yun. Yes. Amen. Dati tigan ka. Yes. Nung marinig ang tinig ni Kristo, narinig ang tinig ng Diyos, nagkaroon ka ng laman. Amen. At naging great warrior ka of the kingdom, the captain of the Amen. host. Yes. Ikaw yun, hindi yung mabuto Buto. sa sementeryo. Literal kasi nila nakita. Nililiteral mo yung mabuto. Kalansay. Tapos nagdudugtong-dugtong. Trailer. Michael Jackson ang inaabot mo, mga kapatid. So dito, ito yung mga gusto kong malaman ng mga new generation katulad sa inyo. Amen. Ito yung mga dapat isishare ninyo dahil walang alam ang tao dito. Kayo lang nakakaalam, Amen. kayo lang nakakarinig. Itong mga binibitawan ko dito, mga kapatid, yung mga buto hindi na kailan na mararapture yan. Ikaw ang mararapture na buhay. Yes. Amen. Di ba bakit sinabi ng Bible, ang mga unang babangon ay mga namatay, ang unang babangon ay mga namatay kay Kristo. Kaya nga po. At tayo mga buhay ay babaguhin. Sino yung mga patay doon? May connection talaga. Yung sa sementeryo? O! Sino yung mga patay doon? Yung sa sementeryo? O! Yung buhay na sa paningin ng Diyos ay patay. Amen. Yung buhay. Pagkatapos mong mabuhay, babaguhin ka. Amen. Can you say amen? Amen. Hindi yung patay ang unang babangon. Yung patay babangon. Paano ba? Binarinig na ba kayong patay na bumangon? Zombie. Sabi niya, meron. Sa Mateo 27. Sabi ko na ang tao talaga, hindi nagbabasa. Kailan sila lumabas sa kanilang mga libingan? Ang sabi ng Bible, nung malagutan ng hininga ang Panginoon at sumigaw siyang tapos na, maraming mga katawan sa mga mananampalataya, mga banal ay nagsipag bangon. At sila'y lumabas sa kanilang libingan pagkatapos ng 3 araw. Amen. Look at, bumangon sila doon sa sementeryo. Inantay muna nila ng 3 araw bago tumayo. Hello? Hindi kasi binabasa na ayos. Kasi habang binabasa, nakondisyon na yung utak. Sinasabi kasi ng pastor nila, ganito yan eh. Kondisyon na yung utak eh. Yes, yes. Right? Amen. Kaya yun yung 666 na tinatatak sa utak ng tao. Alam mo ba yung 666? Mapag-aralan ninyo yan. Hindi po yan normal na 3 size dito sa ulo.
sa noo ng tao at saka dito sa kanang kamay, ang sabi nila kasi ilalagyan na ng walang tatakang 666, hindi ka makabenta, hindi ka makapagbili, hindi ka makasakay sa tren, hindi lalo ngayon, puro MRT na. Darating daw ang araw, pati ang jeep, pati ang FX, pati ang bus, di computer na, wala, cashless society. Yan ang nilalakan yan, dahil sa cashless. Ang cashless society, meron na po. Yes, tumatakbo Yung mga na. cards ngayon, represent about the cashless society. Mas may, tingnan mo yung mga advertisement, mas may yung binibigyan ka ng BPI, na kung ano mga RCBC, ng mga cards. Mas maigi kaysa cash. Kasi, dami kasi hold upper ngayon eh. Right. Can you say amen? Amen. So yun yung bagay na gusto natin malaman. Pero hindi po yan sais. Alam mo ba yung sais? Yung kinukondisyon saan itinatanak dito spiritually? Yes. Yung number, turo ng tao, turo ng demonyo, turo ng tao, itinatatak sa utak ng tao, inilalagay sa kanang kamay. Ano yung lagay ng kanang kamay? Represent kapangyarihan. Alam mo ba kung sinasabi ng tao, mga kapatid, may kapangyarihan yan eh. Right. Binabraso ang tao. Influence. Tinatatak, ini-impose dito sa utak, kaya hindi nawawala. Kaya pag pinangaralan mo ng mensahe, ayaw nang maniwala dahil nakatatak na dito. Amen. Right. Can you share me? Nakatatak. Alright? The Son of David attributes was already positioned in the throne of David to reign in the body of the Lord. Nag-reign na po sa body of the Lord ang Son of David. Look at that. So dito, ini-enlight ko. Maging kayo mga kapatid. Ini-enlight natin ang kaisipan. Matatalino tayo mga kapatid. Alam ko. Kaya dito sa henerasyon na ito, kayo magpasimula ng mga turo ng mga tao na hindi totoo, na magliparan at ang mga patay magsibagbangon sa sementeryo. Hindi totoo yan. Katang isip. Sabi nga ng prophet, ginamit niya ang word ng fairy tale. Tapos mawawala. Maraming mawawala. Nanakawin daw ang katawan natin. Come on. Paano mawawala? Lahat ng tao ngayon nag-aantay ng trumpetang tumunog. Lahat ng tao, magbagit ka ng reliyon. Lahat po Lahat yan, naghihintay. naghihintay ng trumpetang tutunog. Yes. Baptist, Lions, Pentecostal, lahat as in, nag-aantayan ng isang malaking trumpetang tutunog sa langit at lahat sila pupunta ng langit. Sino lang pupunta sa langit? Basahin mo. Yaong gumagawa sa kalooban ng aking Amen. Ama. 7:21 to 23 ng Mateo, hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. Amen. Hindi yaong lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Ano ang kalooban ng aking Ama? Paniwalaan niyo ang aking mga pinapadala na mga propeta. Pag hindi mo piniwalaan ang pinadala ng Diyos, kaya marami na, I am the man sent by God. Ang dami mong nagkiklaim niyan. Right. Amen. Ang tanong ko, what is your message? The same old schools ang dala. Sabi ni Brother Branham, if you use the same old schools, the same old message, the same old mga kapatid, ay wala hong buhay. Hindi ko sinasabing walang buhay ang salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, namamatay ang tao dahil doon sa salita na yun. Dahil nagkamali sila, puro sila letra. Kasi letra ng letra. Kaya namamatay ang tao. Walang buhay. Amen. Pero kung ang mensahe ng propetang dala, mga kapatid, ay siyang nagbibigay buhay dahil yung letra na nakasulat ay ini-enlight sa'yo at nakikita mo, behind that letter, merong life. Oh my God. Sabi ng TV, oh my G. Alright? Simple. The next ministry was ordained at the opening of the seals. As the next announcement came, there is another announcement. Amen. Son of God gave way to the Son of Man, and the Son of Man enthroned to the Son of David, as these three attributes are all completely unveiled in their full strength in this age after the church and bride age. Yes. This, These three, The fullness. these ages. Yes. this age is a fullness. Amen. of time. Amen. Fullness. Final age. Yes. Okay? These three
attributes, that is the Son of Man, Son of God, Son of David, are all completely unveiled. Unveiled, pag sinabing unveiled, hindi na po siyang misteryo. Amen. Alright? Even the cloud, sabi ng mga end-time message, yung mga nag-Bible study dyan kay Sister Nora, mystery cloud. Yes! Mm. They're saying that there's a mystery cloud. Pero sa atin, ang cloud, Ministry. ministry. The person. The cloud is a person. Amen. Amen? There are no more mystery. Sabi nga ng awit, it's no longer a mystery. Everything is So clear to me. Clear ba? Amen. Kailangan mag-clear. Kasi pag hindi na-clear, kawawa. Alright? Are all complete unveiled in their full strength in this age. Full strength in this age. After the church and the bride age. Revelation 10:8 and 11, ito ang ating ministry. Remaining prophecy at the time was coming into the manifestation, and the prophet was laying down in his one ministry. He told us his ministry was coming to an end, and there would be another revival. Lord, Right. sabi ng mga tao, sabi ni prophet, pakinggan nyo to, sabi niya, is there any revival? Siyang nagtanong, ang sagot niya, there's no more revival. Mm. Sabi, in the bride age, in the church age, there is no more revival. Bigla siyang nagtanong, is there any revival? Siya rin ang sumagot, I see another time. Yes. Amen. I see another generation. And if that generation will come, it will go beyond us. Beyond us. Ibig sabihin, after us. Hallelujah. It wasn't a bride age revival as that had already happened over the years of the Son of Man opening the mysteries and the revealing the truth. Hindi po yan sa bride age. Ang opening of the seal 1963, it is not for the bride age. It is for another age. Sa panahon ng panibagong henerasyon. Amen. Sapagat ang sabi ng prophet, there's no more revival in the church age. Yes. Ano ang revival? Symbolize ng revival? Rain. Ano ang revival? Word. Amen. Kaya pag may word of the hour sa panahon mo, that is the time that there is a revival. Amen. Pero pag walang word, an everlasting word, amen? And dedicate them all to me. Can you say amen? Mm. Amen. Kanta ng Bee Gees na word. The portal began to close to the Son of God manifestation in 1956 AD. Look at that. Son of God. And in the 1963 AD, the door was shut, and no man has ever been able to open it since the time at the opening of the seals. Walang pwedeng magbukas ng pinto, kundi si Jesus Christ lang din. Amen. The portal of the Son of Man began to close at the opening of the seals in the 1963 AD. Sinara ang pinto during that time. And at the exit of the people from these realms in December 1965 AD, the door was shut completely. Isinara na ng Panginoon ang pinto, mga kapatid, ng church age, mga kapatid. Completely isinara na. Dahil ang propeta, sabi niya, natapos na ang kanyang ministry noong Amen. 1965. Amen. Alright? Sapagkat ang sabi ng Hebrews chapter 9, sisilyuhan ngayon ng testator ang testamentong dala niya. Amen. Pag sinilyuhan na ang isang lugar o isang bagay, ano ang close? Yes. Do not accept if the seal Is is broken. broken. Amen. Ang testamento ng propeta ay sinilyuhan niya. Huwag ninyong sirain ang silyo na yun. Tugo at buhay ng propeta ang sinisilyo doon. Amen. Hallelujah. Amen? Sinilyuhan na, isinara na. At sino ang magbubukas? Sabi ni Jesus Christ, I am the door. I am the beginning. I am the end. Kung may nagsara, merong
panibagong pagbubukas. Amen. Kung may katapusan, kaya nagtanong ako, di ba? Itanong ninyo sa seal group niyo, itanong niyo, kailan nag-start ang end? Kailan nag-start ang end? Kailan nag-umpisa ang katapusan? Itanong ninyo yan, doon sa leader-leader ninyo. Hindi masasagot yun. Pero ako, gusto kong sagutin. Gusto niyong sagot? Amen. Ha? Kailan nagpasimula ang katapusan? Nung mag-umpisa. Yes. Yes. Di ba? Siyempre kung walang Siyempre, Yes. pag may nagtapos, may May simula. magbubukas. At pag may magbubukas, may katapusan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na inuumpisahan ay may pagkakatapos. Amen. Amen. Right. Lahat na. Kung may beginning, may ending. Kasi kapag may ending, may beginning. Hindi po pwedeng wala. May ending na walang beginning. Amen. Dapat pag may ending, may beginning. At may beginning, may ending. The same lang yan, mga kapatid. Si Yes. Jesus Christ person lang yan. Kaya ang end, si Jesus Christ. Ang beginning, si Jesus Christ. I am the end, I am the door, I am the life, I am that I am. I am in all in Kasi mula ang all. end of the world, Yes. end of time, nung mag-umpisa. Alright? Amen. Yung mga theologians, yung tinanong natin yan, kailan nagpasimula ang end? Bukas sila kagad ng mga Bible, oh. Hala, hanap nila lahat ng end. Ang dami kayang end. End of time, end of the world. Dead end. Daming end sa Bible. Right. Alin ba dito ang kailan nagpasimula ang katapusan? Simple lang. Nung nung magpasimula, doon nag-umpisa ang katapusan. Right. Right. Alright? Everything that God created, lahat ng mga bagay na may paglilikha ay may pagtatapos. Amen. Diba? Sabi ng Ecclesiastes, In everything there's a in season. everything there is a season. A time, To every purpose. in every purpose. Kung may panahon ng pagkapanganakan, umpisa yun. May panahon ng kamatayan. Right. Amen. Alright? So, naintindihan nyo? Yes. So, ang end na sinasabi ng Bible ay hindi kung anong end na iniisip ng tao. Look at yourself. You are Jesus, so you are the beginning and the ending. You are the first and the last. The female attribute was positioned as queen in the palace. And she acted as wife, giving her virginity to Christ. Look at that, mga kapatid. This produced word children to the word age of the Son of David ministry. Hello. If you belongs to the wife age, mga kapatid, kailangan ibigay mo ang iyong sarili sa husband mo, sa groom mo, pagkatapos magkasal, mga kapatid, and you give to your life and your virginity to Christ, and this produce word children. You're the children of God. Produce word children to the word age of the Son of David ministry. So nagpuproduce tayo ng mga children ngayon because we are pregnated in His word. Amen. Paano tayo nabubuntis sa salita? Symbolize po yan kay Maria. Si Maria ay hindi po siya na-touch ng lalaki pero nagbuntis. A virgin conceived. Ang pagbirhin. Kayo ang isang birhen na naglilihi at nabuntis sa pamamagitan ng salita. Amen. And you are producing your children to this age. Kaya hindi po pwede hindi mag-produce ng children sa age. We are pregnated by His Word because we are the wife of Jesus Christ. Hello? Amen. Nasundan niyo ba ako? Yes. Paano ako nagiging magbuntis sa salita ko? Come on. It is a typology, mga kapatid. Anong children? We are the children of God. Children of the kingdom. Are you with me? Oh. Now we have the same unity as the two horns of the Taurus and bull, the sons of Joseph, who are both Jew and Gentile. We are under the hands of the Joseph ministry in this Abrahamic age. This is
Ito, ang dami kasing term na ginagamit ng prophet. Joseph ministry, Abrahamic age. You know what is Abrahamic covenant? And you know what is the covenant of God? Basahin niyo yung book of Genesis, which is the Abrahamic age. Ano ang Abrahamic age? Napakaganda po yun. Ang ganda nung ginawa ng Panginoon, sabi ng, this is a covenant, this is my covenant for you, Abraham. And I will bless your children. And this world will be blessed. Ang mundong ito ay pagpapalain ng dahil sa iyo. Amen. As long that you are here, this world will bless. Hallelujah. At pararamihin ko ang iyong lahi Amen. na katulad ng buhangin sa dagat at bituin sa langit. Sinong makakabilang mo? Wala pang sino mang matalino. Even Aristotle, hindi niya nabilang ang langit ng mga bituin sa langit at ang dalang buhangin sa dalang paligid. Amen. Ano yan? Come on. That is Abrahamic covenant. You know that Joseph ministry represent the bulls, na yung dalawang sungay, sabi nila, it's the towers of the bulls, yung dalawang sungay, it's the ministry about the Gentiles, and can you say amen? Amen. And the Jews. We are the Jews because Jesus Christ is come for the Jew only. And we are the Jew. Pag hindi ka Jew, hindi ka maliligtas. Pag hindi ka Israel, hindi ka maliligtas. Sabi ng 11:25 to 26 ng Romans, pagkatapos ng katapusan ng mga hintil, ang lahat ng mga Israel shall be saved. Amen. Abrahamic covenant, you know what is? Alam po mo ang Abrahamic covenant? Napag-aralan niyo ba yun? Narinig niyo ba yun? Napakaganda po. If you belongs to the Abrahamic covenant. Kaya lahat ng ating ginagawa ito sa Abraham. Yan sabi ng Lord sa John chapter 8, kung ang inyong ama ay si Abraham, di sana ginagawa ninyo ang ginagawa ng inyong ama. Sapagkat si Abraham ay naglulong na makita ang araw ko na ito. Yung sabi niya, before Abraham was I am. Galing na ang tao. Ano ba ang pinagsasabi ng mga ito? You're only 33 years old and you are saying that you are before our father Abraham, ay nandun ka na? Kung kayo mga lahi ni Abraham, dapat ginagawa ninyo ang ginagawa ni Abraham, pero wala kayong ginawa kundi ako'y hanapin para patayin. Amen. Amen. Kayo sa ama ninyo. Japlo. Dahil sa buhat pa sa pasimula, siya'y mamamatay tao at sinungaling. Kanya siya amen. Sino yung Japlo sa pasimula? Serpente doon. Alam mo yung typology ng ahas? Doon na po, kaya nung isang araw, nung isang gabi, nakita niyo ba yun sa YouTube? Sa Yahoo? Na yung buong buhaya, nilunok ng ahas. Kayang-kaya niya. Ang ahas ay kasi halos kasing laki lang ng binti. Yan, laki ng buhaya, mga kapatid. Buo yun, nilunok niya. Bakit ahas o serpente ang ginagamit ng Bible? Kasi ang ahas mayroon siyang expansion ng kanyang katawan. Yes, yes. Amen? Nakuha niyo ang puntong gusto kong parating. Pagdating sa flesh man, pagdating sa human spirit, bakit ahas ang tinatype sa kanya? Kaya niya mag-expand eh. Yes. Lumulok. Ay, lumubo. Ganun siya kapangyarihan. Kaya kung walang word man, mga kapatid, kung walang Spirit of God, kung walang revelation, paano mo matatalo ang serpente? Hindi mo matatalo yan. Yes. Amen. Matatalo. Sabi ng Bible, napakatuso yun eh. Sabi na, ano siya, subtle. Ginamit the word subtle. Pinakatuso sa lahat. Right? Sige, hanapin niyo yung human, hanapin niyo yung serpente. Nasaan ang serpente? Parang gusto ko may natutunan kayo. Young people, saan ang serpente?
Ha? Nasaan si Satanas? Nasaan si serpente? Nasaan yung diablo? Nasaan yung masama? Dito. Oh, dyan. It's in the same place. The same place. So, makita mo mga kapatid, without the Word man, without the Spirit of God, how can we overcome? But thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. There is a Spirit dwelling inside my body that controls everything. God is in control. Can you say amen? Amen. Kasi pag wala ang God, mga kapatid, tingnan mo ang mundo natin. Out of control. Yes. Pilipinas lang, wala tayong lumabas. Grabe, out of control. Yes. Araw-araw bumibili ng dyan, patayan dito, nakawan dito, hondapan dito, ganito, kung ano-anong mga krimen, mga kapatid, corruption, nagkakagulo ang... Oh, come on. Sabi ko, wala nang matino talagang tao. Kakao. Maliban na lang kung ang Diyos. Kita mo sa panahon ni Noah, naghanap ang Diyos ng puro. Yes. At tingnan mo, out of millions na nasa mundo, ilan ang nakita ng Lord na mayroong purong lahi? Sa Isang tao lang. right. Oh my God. Isang Lahat tao. tayo. Lahat yun, hayop, may dugong hayop. Isa lang, out of millions. Salamat na may pamilya si Noah Yes. na nasama doon sa purong pagkatao niya. Yes. Yung connection of parents. Connection, mga kapatid, ng generation ni Noah. Alright? 3 anak. Maging yung asawa niya, 4. So, ilan sila lahat? 8. That is represent about the 8. Yes. Eternity. Eternity. It is the 8th day. Hindi po sa aksidenteng 8 yung taong sumakay doon sa taong. It represents Jesus. It represents God. 8th day. Yes. Dahil yun ang gusto ipahiwatig ng Lord that you are in the 8th day. That is the Lord's day. Amen. 8 ang sumakay. Can you say amen? Amen. Simple thing na dapat na makita ng tao, hindi. Ang pag binabasa si Noah, they are thinking layong panahon. Ngayon, pag nabasa ko si Noah, I am thinking myself today. Amen. Can you say first the Lord? Yes. Ephraim, the second born of the sons, was blessed by Joseph's right hand. You know what is Ephraim? The 12 tribes of Israel? Yes. Hallelujah. Yung paborito ni Jose, yung kapatid, yung bunso, si Benjamin. Benjamin. Alright. Narinig niya na sa mga young people. 12 tribes of Israel, pamemorize niyo. Then, the 12 tribes of Israel. And then Joseph was a favorite of Isaac. Si Isaac. Huh? Bunso. Jacob. Ah. Jacob has 12 sons and 1 daughter, right? Sino yung babae? Dina. Si Dina. Pero hindi na lathala kanyang pangalan. Only the 12 tribes of Israel which is represented the male ministry. Dahil doong panahon na yun, ang lalaki ang nakapokus. That is the male ministry. Kasi pagdating sa Second Testament, it's a female ministry. Babae naman. Kaya ang ginamit ni Jesus Christ nung ma-resurrect siya, di ba? Babae. Amen. Hello? Oh. So, madali natin naintindihan ng Bible. And Joseph was a favorite of Jacob. At yung bunso nilang anak, bunso ng anak ni Jacob ay si Benjamin. Favorite si Joseph. Favorite si Joseph. Kasi siya yung tinatagyan ng Pero mga mahal ni Joseph si Benjamin. Pero mahal ni Joseph si Benjamin. Kasi sila lang Represent about that ministry. The Joseph ministry. We are under the Joseph. Joseph was arrived. And we are under the Joseph ministry. The new birth is always the blessed one between the two births of natural and spiritual. Bakit dalawa to? The natural and the spiritual. The spiritual is Joseph and the natural is Benjamin. Can you say amen? Just notice the pattern of God with the second born and you'll realize the blessings of the new birth is the power of God. Abel, the second born, hailed the blessings. Cain, the second born, hailed the blessings. Can you say amen? You know what is Abel? Who is Abel?
The brother of Cain. Cain. You know what? Who is Cain?